morning po sa ating lahat. It's Tuesday at welcome po sa ating daily devotion. It's our day 364. So malapit na po matapos ang ating taon. Ang ating reading for today ay manggagaling sa Acts chapter 23 verses 23 to 24. So please prepare your Bible. Ang gagamitin ko pong version ay sa NIV. Holiday po ngayon, so mostly ay masarap pa yung tulog ng karamihan kasi walang pasok. So we hope na marami tayong makasama ngayong umaga. Habang inantay po natin yung iba, siguro pwede natin gamitin yung comment section natin para ma-encourage yung bawat isa. Ano yung dugtungan nyo po itong itong sentence na to. I am grateful for. So yun, grateful ka ba dun sa naging takbo ng taon na 2025? You can type it sa ating comment section. Grateful ako dahil natapos ko yung taon na may magandang grades. Grateful for this life. Grateful sa aking trabaho. Grateful sa aking mga church members, church family. So yun, you can share that small phrase po sa ating comment section habang inaantay natin yung iba. Hindi ko lang po mabasa kasi hindi ko alam kung bakit yung mga comments. So yun, type in lang po, what are you grateful for ngayong 2025? Si Pastor June, grateful for the prayers that God answered in 2025. Amen po. So yun, sa mga kakadating lang po, you can use yung comment section para i-share natin sa mga kasama natin ngayon at mga kapanood na ito. What are the things you are grateful for this 2025? Si Ninang Debbie, I am grateful for God's faithfulness in my life. Ano bang pagpapasalamat natin ngayong 2025? Actually, madami po eh. Dahil sa dami ng ano pa lang yung mga disasters na nalagpasan natin at napagdaanan ay something to thank God for, to be grateful for. Ayan. So yun po, again, it's our day 364. Let's start this devotion with a prayer. Let's pray. Yes, our Father God, Lord, maraming salamat for this morning, Lord God. Ilang araw bago matapos ang taon, Lord, maraming salamat dahil ikaw yung nagbigay ng buhay na ito na ginagamit namin. And we're praying, Lord God, that this morning gamitin mo rin itong buhay na to to start with your word, to start with these people na kasama namin this morning sa daily devotion, that you will open our hearts, Lord God, and minds na maintindihan namin itong nasusulat sa Acts chapter 23 to 24. Lord, gamitin mo ang bawat isa, Lord God, to have this clear wisdom na nanggagaling sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yun, mabol, si Tita Banji. Grateful for the Lord's hope, joy, peace, good health for my family and CCM family. So yun po, natanong ko po dyan sa comment section, ano yung isang bagay na pinagpapasalamat mo? Yun, sa ang ating
devotion for this morning ay sa Acts chapter 23 to 24, pero masyado po siyang mahaba. Kaya i-summarize na lang natin. So dun po sa nagsimula yung Acts 23 na si Paul ay hinarap sa mga judges. Bakit? Kasi si Paul ay sa chapter 22 pa lang ay pinapakita doon na siya ay nasa Ephesus at nagpo-proclaim siya doon ng greatness ng Panginoon at through resurrection. So sinasabi ni Paul na Jesus resurrected and he believed at nagpakita sa kanyang Panginoon na ang Diyos ay nabuhay muli. So Paul went to Jerusalem to preach the resurrection of Christ, yet the Jews would not believe him and wanted him to put on court. So may mga tao na hindi naniniwala sa kanya at gusto siyang si Paul ay gusto nilang maput ang trial at gusto nilang mapatay at magkaroon ng tawag dito, mahatulan dahil sinasabi siguro nila na hindi tama yung mga tinuturo ni Paul. So doon, sa simula ng Acts 23, yun nga, siya ay hinarap doon sa mga judge, sa mga rulers. So after he was just judge, so nagkagulo doon kasi may mga tao, may mga judge na hindi nahati sa dalawa yung dalawang panig, kasi may hindi naniniwala at may naniniwala sa mga sinabi ni Paul. These are the mga Pariseo and Sadducees. So yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala about the resurrection of Christ, hindi ito posible. And yung mga Pharisees naman naniniwala sila na posible itong nangyari at posibleng bumaba ang Holy Spirit at ang angel at nagbigay ng vision kay Paul. So yun, and he was put to jail since nagkakagulo na dun sa court. Nahati na yung dalawang panig, may naniniwala at may hindi naniniwala. So sabi ng head ruler, si Paul ay dalhin muna sa kulungan. So while he was there, dito na po tayo magsisimula sa Acts chapter 23 verse 11. So actually nga po late, medyo mga 2 minutes, 1 minute or 2 minutes akong late nakapag-start. Dahil iniisip ko, ano ba yung magandang topic, title netong devotion natin. So medyo na-pressure ako kaya hindi ko na po nalagyan. So i-edit na lang natin mamaya. Actually hanggang ngayon hindi ko pa po alam kung anong magandang title. So dito po tayo mag-start sa Acts 23 verse 11. So while Paul was in the prison, the following night the Lord stood near Paul and said, nasaan na po ako? Acts 23 verse 11. The following night the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." So this is Jesus, the Holy Spirit, talking directly kay Paul. Sabi niya, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." So napaisip ako, bakit kaya sinabi ng Holy Spirit ng Lord ito kay Paul? Maybe this time kasi itong panahon na to, siguro iniisip na Paul na sana nakinig lang ako sa ibang nagsasabi na
huwag na lang ako tumuli sa Jerusalem. Kasi sinabi siguro ng iba, pag tumuli ka sa Jerusalem, may mangyayaring hindi maganda sa'yo, or may mga hindi maniniwala sa'yo. Pero si Paul kasi kilala natin na makulit eh. The Lord, alam ni Paul kung ano yung gusto ng Panginoon. At alam ni Paul na kailangan niya itong sundin because ito yung desire ng Panginoon. Kaya siguro sabi ng Holy Spirit sa kanya, take courage, Paul. As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. So let's continue dun sa verse 12. So doon, dito sa verse 12, the next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. So kinabukasan, yung mga Jews, nag-form sila ng grupo at they ought na hindi kami kakain, hindi kami inom hanggat hindi namin napapatay si Paul. So ganun na katindi yung tension na they are usapan na to na hanggat hindi kami kakain, hindi kami inom hanggat hindi namin napapatay si Paul. So ganito na yung katindi yung galit ng mga Jews kay Paul at gustong-gusto na lang itong patayin. So what's the lesson na pwede natin makuha dito? Before the problem came, He already provided. Jesus already provided. Diba? Bakit? Bago pa ito malaman ni Paul, bago pa malaman ni Paul na may mga taong gustong pumatay sa kanya at gagawin ang lahat para mapatay siya. Sa verse 11, pinakita na ng Panginoon, nakasama ng Panginoon, nakasama ni Paul ang Panginoon. Before the problem came, bago malaman ni Paul yung problema niya, the Lord already provided. At binasa ko pa po yung Acts 19 bago mangyari itong paghuli kay Paul. Ang sabi na po dito sa Acts 19 verse 21, after all this had happened, ano ba yung nangyari no sa Acts 19? Si Paul ay nasa Ephesus for 3 years at siya ay nagpapakalat din ng gospel. So siya ay nagtuturo din ng gospel, ng good news sa mga taga-Ephesus. So sabi doon sa verse 21, after all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem. So bago pa po ito nasa 23 po tayo. Itong 19, chapter 19, after all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. Sabi niya doon, after I have been there, he said, I must visit Rome also. So dito, makikita natin, while Paul is talking about his future plans, diba, bago pa siya mahuli dun sa Acts 23, sabi niya dun, pagkarating ko sa Macedonia and Achaia, sabi niya dun, I must visit Rome also. Naalala niyo po yung sinabi ni Jesus ng Holy Spirit sa Acts 23. After that, sabi niya doon, you must also, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. So yung plano ni Paul na pumunta ng Rome, ibig sabihin, narinig ito ng Panginoon. While Paul is talking about his future, the Lord is listening and already there. So may mga plano tayo sa buhay natin na hindi naman natin hiningi o sinabi man lang sa Panginoon, pero nangyari, di ba? So tulad nung kay Paul, sinabi niya lang na since I want the gospel na makarating doon sa Rome, gusto ko makapunta sa Rome. At doon pinakita ng Panginoon sa Acts 23 verse 11 na you must also testify in Rome. So there is assurance kay Paul na makakadating siya sa Rome despite dun sa plot na papatayin siya ng mga Jews.
So why these things happen? Bakit may mga sa reflection natin, bakit may mga bagay na hindi naman talaga natin hiningi o sinabi man lang sa Panginoon pero nangyari? Why these things happen if our, 'di ba? May mga bagay tayo na nagugulat na lang tayo ngayong 2025, siguro ngayong December. Napaisip kayo, hindi ko naman hiningi ito pero bakit binigay ng Panginoon? Hindi ko naman to pinagdasal pero binigay at nangyayari na kahit hindi ko naman hiningi sa Panginoon. So why these things happen? Ito lang po yan. If our plans are aligned to the will of the Lord, sabi nga sa Matthew 6:33, but seek ye first His kingdom and all His righteousness, and all these things will be added to you. Sa tingin niyo po si Paul, sinik niya yung kingdom ng Panginoon? Of course. Diba? Kasi sinishare niya nga yung gospel eh. He was going through cities and regions para i-proclaim na ang goodness ng Panginoon, na siya ay namatay at nabuhay muli. Diba? Kaya totoo po itong Matthew chapter 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So kung may mga bagay ka, kung na-realize mo lang ngayon, grateful ako kasi naging okay yung finances ko. Diba? Grateful ako kasi naging smooth yung buhay ko with my church family. So yung mga bagay na grateful ka at nangyari kahit hindi mo hiningi sa Panginoon, binigay ito ng Panginoon because nakita ng Lord na ito ay aligned sa kagustuhan niya. Ito ay aligned sa will ng Panginoon. So if there are things na siguro tinatanong mo ngayon 2025 kung bakit hindi nangyari sa'yo, ask yourselves again, ito ba ay naka-align sa kagustuhan ng Panginoon? Ito ba ay gusto niyang mangyari sa akin? Ito ba yung sinasabi niya sa gospel? If all these things are not aligned sa Panginoon, then probably hindi niya ito ibibigay, or there will be some waiting na kailangan natin gawin. Pero kung ito ay aligned sa Panginoon, sa kanyang righteousness, clear naman sinabi ng Bible at pinatunayan ni Paul, ang lahat ng bagay ay ibibigay ng Panginoon if this is aligned to His expansion of His kingdom and His righteousness. At ito yung makapagbigay ng glory sa Panginoon, ibibigay niya sa atin ito kahit hindi pa natin ito hingian. So yun, this before the year ends, let's think of these things para maayos natin for 2026. Ang mga plano natin sa buhay ay dapat naka-align sa plano ng Lord sa buhay natin at sa expansion ng kanyang kingdom. So again, thank you po for joining us this year. Though meron pa po tayong isang araw bukas for our devotion, I hope na makasama pa namin kayo doon. And let's close this with a prayer. Okay. Yes, Lord, Father God, Lord, maraming salamat dahil kay Paul, Lord God, pinatanayan mo na kung ang desire ng puso namin, Lord God, ay naka-align sa desire mo para sa buhay namin, Lord God, at sa iyong kingdom, ay hindi mo ito ipagdadamot sa amin, Lord God, para ibibigay mo sa amin ng smooth, Lord God, na hindi namin kailangan paghirapan. Lord, continue to align our hearts, Lord God, sa puso mo. This 2026, Lord God, ay maiayos namin, Lord God, yung mga kagustuhan namin sa buhay, Lord. Na hindi namin i-desire yung gusto lang namin, Lord God, but also we will seek your guidance, Lord God, and your wisdom sa buhay, sa magiging buhay namin, Lord God, sa 2026. Lord, alam namin, Lord God, na you are with us, Lord God, always sa aming past, sa aming present, Lord God, sa future namin. So whatever, Lord God, na ibibigay mong direction sa amin, Lord God, Lord, always remind us na tanggapin namin ito with all our hearts, Lord God, na maging kagustuhan namin yung kagustuhan mo, Lord.
Lord, we thank you, Lord God, and we are still grateful sa buong taon na ito, Lord God, na nakasama ka namin, Lord God, na araw-araw, kada umaga, ay nagsisimula kami sa salita mo. Lord, I pray na maging desire pa rin namin ito for the next year, Lord God. Lord, maraming salamat. Samahan mo kami sa buong araw, Lord God, as we do our mga naka-schedule na lakad, Lord God. Samahan mo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. At see you again next year. At tomorrow, meron pa po. At I pray na magpatuloy tayo hanggang sa susunod na taon. God bless everyone.